Hello guys, kamusta na kayo? And welcome to my new video. So, gagawa tayo ng meat, diorama meat, no? For 1/12 scale using air dry clay. So, ito yung mga reference ko. Ayan. So, first of all, gamit tayo ng wireframe, no? Para maging, ito yung tatay skeleton ng gagawin natin figure. Para maging matibay yun. So, I've used, gamit ako ng Jada Toys, no? Creature from Black Lagoon. Ayan. Para makita kung gaano kalaki yung magiging output ng mismo product. Ayan. So again, ayan, pinapahawak ko. So using tools para mas madaling gawin. Ayan. Para magka-body siya, gumamit ako ng crumpled aluminum foil. So, pwedeng gamit basta hindi yung ginamit sa ulam, no? Kasi, may oil kasi yun, which pwedeng unless hugasan nyo muna. Gusto nyo mag-recycle, pwede naman. Ako ginamit ko, brand new aluminum foil na yun. Kinarampol ko. Again, pag magkakarampol kayo, make sure na compressed the foil para mas maging compact. And, ayun na. So, kung gano'ng kakapal, yun ang magiging ng product. Medyo kakapal ng konti pag nilagyan nyo na ng clay. Kaya, again, estimate, no? Kung hanggang gano'ng kakapal yung gagawin nyo. So, ito rin binili kong clay from Shopee. Ayan, may isang kasamang plastic tools, no? Which could be useful, lalo na kung wala kayong tools for sculpting, no? Lalo kung nagsisimula pa lang kayo, ito okay siya. Actually, yung tools, pwede naman kayo gumamit anything. Pwede gumamit ng stick, ng needle, etc. Or you could buy sa art supply shops. Ayan. So, itong binili natin, yung air dry clay, mura lang siya. Mapapasin ninyo, hindi siya, yung clay kasi lupa yun, no? Ito, hindi siya lupa. More on, this is paper clay kasi siya, no? Kaya sobrang lightweight niya. And ito, pinipisil-pisil ko, parang hindi ako satisfied nito. Kaya alam ko, dinagdagan ko siya ng foil para mas maging chunky. And again, kontrolado nyo ano magiging itsura ng final output. Gawin nyo kung anong need gawin. Edit nyo nung gusto yung ayan, so medyo makapal na siya. Ayan. So ayan, and decide ko na ipatong na yung paper clay. So papasin nyo guys, no? Yung pinatong ko parang punit-punit kasi malambot talaga siya. And ayun nga na, isang tip pala para dun sa first time na gagawa ng mag-clay is once you open the clay and needed, yung ninid mo na siya, no? Yung minash mo na, may na-activate sa kanya na para mag-start na ng curing, no? So madalas pag starter is pag nag-work ng clay, hindi pa agad tatapusin. So maganda once you started, at least yung gawin nyo na directly, no? Wag na kayo magpa tumpik-tumpik kasi iba-ibang clay, iba-ibang curing time, no? Like this, itong paper clay, mabilis pala siya matuyo compared dun sa iba. Kasi merong clay na matagal matuyo, no? Kasi ito hindi siya binibake, air dry clay. So mabilis siya matuyo sa hangin. Yun yung yung pagkakagawa mo. So again, I've used the tools na kasama dun sa and by the way, meron din akong sarili mo. So nag-enjoy ako gamit yung manifest, no? Kasi parang kang nagdo-drawing and you can put in details. Kaya ayan. So dito, no, again, try all the tools, no? Kasi makapanood kayo ng tutorial
Depende kasi kung ano yung gamay niyong tool, mahanap ka rin ng gusto mong gamitin. So, ang dami kasing tools ng sculpting, iba-iba itsura. Siyempre may iba-ibang purpose like this rubber tip tool, goma yung dulo. Ayan. So, ginamit ko siya pang-flatten, no? Pang-smoothen. Ayan. So, again, try it all, no? Para hanap kayo ng tools na gusto nyo gamitin. Ito, meron din dito. So, iba rin ginamit ko. Mas nag-prepare ako sa ano, no? Sa ibang tools. Ayan. So, toothpick, pwede na kayong gumamit. Kung anong gusto nyo, no? Sky's the limit naman pagdating sa tools. Ayan, pwede magdagdag bawas, no? By the way, no, habang ko itong ini-scalp, mabilis siyang tumitigas, no? And may pad dyan na ano, ayan, no? Hindi na siya ganun ka, ano, moldable, no? Naging stiff na rin siya. Kaya maganda. Tuloy-tuloy dapat ang pag-work mo. Don't stop. So ngayon, naglalagay ang ridges. By the way, may binili din pa ako sa Shopee na para sa texture sa clay. At least dito, may nagamit akong ano. At least sa tok-tok nagamit ko to, no? Para makagawa ng texture na ano, meat pabilog dun sa ano, top sa end, dun sa isang end, no? By the way, one block lang pala yung ginamit ko dito, yung kulay white. Pwede rin nyo naman gumamit ng iba, dagdagan, no? Pero sinubukan ko lang i-consume lahat as is, no? Yung isang pakete. Ayan. So again, no? Iba-ibang clay, iba-iba retention ng ano, detail, no? Kasi ito paper clay siya, iba rin siya yung, hindi siya yung ano, no? Iba-iba. So better i-test ninyo, so para magamay nyo yung mismong feel. Kasi mahirap ma-explain pagka hindi mo talaga ikaw mag-testing. Yan, again, yung the tools para yung marks ng meat ilalagay ko. So, yung dito gumamit ako, no, nakatulong yung pagiging rough finish ng clay. Kasi hindi ko masyadong ni-smooth out to, no? Kasi paper clay siya. Dun sa actual texture ng object. Kasi meat naman siya. Kaya, okay lang, ano, kahit gritty. Ito, nagdagdag lang ako, guys, no, nung mismong bone part. Dumikit naman siya mismo sa clay on clay. Hindi ko na ginamitan ng adhesive, no? Habang wet pa siya, moldable pa siya, ayun, dinikit ko na yun, nagdagdag ibang parts, no? And again, I'm using the ano, one of the thinnest tool, no? Pin tool ata to. Bilog yung dulo nito, no? Ayan. Again, tinest ko yung paghawak, ayan. Medyo malaki siya, no? Mukha siyang bouquet. So, kung mapapansin nyo, parang nabubutas, no? Ito yung medyo nagbigay ng drying process na to, no? Kasi, imbis na maging moldable siya, nagiging, ano na siya, no? Parang nagbibrittle na siya, tumitigas. Kaya, any force applied, medyo nakakapunit na matigas na force, mapupunit yung surface ng material. Magbe-break na siya. Kasi, curing, ano na siya, no? Curing paste na siya.
Ayan, so ito curing paste na siya kaya may parts dito na nagbe-break na. Medyo mas mahirap na siyang i-mold, no? Bali ito yung finished product. After 1 day, 2 days of curing. So maganda i-cure nyo, no? So this is the finished product. Ito hindi na siya moldable, no? Ang finished product niya look and feel lightweight siya and para siyang styrofoam pag natuyo, no? Ngayon gumamit ako ng gesso paint para ito yung maging primer ko before applying the actual acrylic paint, no? So maganda yung gesso, guys. Actually dinadry, hindi ko inahaluan ng tubig, no? Gusto ko yung mismong chemical siya na yung dumikit dun sa product mismo. Hindi ko na dinadilute, hindi ko na pinapalabnaw para mas maganda yung no? Mas puro yung mismo chemical na kumapit dun sa clay. Ayan. So ito yung finished product after drying it siguro 1 day ulit, no? Ayan. So pure black siya. Ngayon I'm using acrylic, common acrylic. Hindi pa gumamit ng mga hobby acrylic kasi gusto ko pakita na common colors naman, kaya achievable naman to na-produce good coloring. And yun nga, parang experiment din. So trying to produce color brown, and at least ito yung maging first coat, no? I've used water. Again, pag gagamit kayo ng brush, minsan sa sobrang katipiran, no? Ako kasi walang pakialam masyado sa brush, no? Ayan yung sa akin naghihimul-mul tuloy, no? So kung makikita nyo yan, so maganda pa rin if you can invest with the good tools, no? So first coat ko muna to, yung second coat, no? After drying few minutes, then apply the second coat. Then ngayon sa meat part naman, no? Doon sa exposed part, ayun ang finished product na. So dito hindi masyado nag-tedious, no? Kasi gusto ko yung gritty paint application para magmukhang natural yun. Again, nag-apply ako sa bone. So papasin nyo, nahawakan ko na yung body. Ibig sabihin yan, most likely pinatuyo ko muna yan. Ayan, so yung white bone, no, nilagyan ko ng hindi naman pure white yan dapat kasi ano yan, kaya medyo dirty, off white ko nilagay. Ayan. Medyo maruming dating, syempre kasi ano yan organic ang dating dapat and appeal, kaya ayan, medyo minansyahan ko na, no? Hindi siya perfect color na white pero para nagbigay ng depth dun sa color para mukhang natural. Ayan. So at least sa base coat okay na, no? Ayan, napatuyo ko na sa bale. Okay, after some time, no, tuyo na lahat. And we'll apply now the other paint effects, no. Ayun, so nag-wash ako using water, no, para makuha yung oxidation color ng ham. Pero dahil sa pag-use ng wash, na-discover ko ang air dry clay, lalo ng paper clay, makapag-absorb pa siya ng water, no? Siguro hindi ganun ka, medyo na parami ako nalagay ng water, kaya lumubo, no? So this time, kinontihan ko na yung paint wash, no? More on nag-dry brush na lang ulit ako para hindi na mabago yung
yung mismong clay ano ko 'no, kasi nabago siya, baka lumobo nung dinagdagan ko ng tubig 'no. So ingat. Now yung sa top part 'no, medyo na-darken ako kaya naglagay ako ng white color. I'm trying to make it light 'no. So gusto ko sana first beef, pero kaso dark meat, medyo dark. Parang ginawa ko na lang siyang pork 'no, yung medyo pinkish yung meat. Parang ano, pork ham. So ito yung mga fantasy ano 'no, mga pagkain sa fantasy, mga malalaking meat, ayan. Ngayon naglagay ako ng white color to i-paint yung ano, pati taba nung baboy 'no, yung sa edges. Then siyempre dagdag bawas yan 'no, puwede mo namang i-paint ulit if yung parts na hindi mo pa na-decide is nalagyan 'no, then paint again 'no. And applying some paint 'no, more paint. Ngayon ito naman guys 'no, pansin niyo para ma-paint ko yung siwang 'no, ayan. So sobrang ano niya, liquid niya and sumusuot siya sa mga gaps 'no. Ang combination niyan guys is alcohol and acrylic paint 'no. So kayo bahala if isopropyl or ethyl alcohol 'no. Basta yung alcohol na ano, commercial alcohols 'no, ayan. Kasi hindi siya ma-absorb ng air dry clay 'no, nung paper clay kasi nga alcohol siya. Hindi siya sensitive na material for this 'no. So hindi nagbago yung mismong form, hindi nag-deform. Ayan. So nakakatuwa gamitin kasi sumusuot siya, and use cotton buds to remove any, 'pag may sobra gamitan niyo na lang ng cotton buds para ma-absorb. Okey. So ito yung pinatuyo ko na 'to 'no, mga finished product. Mabilis siyang matuyo guys 'no, yung alcohol, mabilis kasi mag-evaporate yan. Ngayon I'm putting the burnt marks 'no, yung sunog na part dun sa ham. So imbis na highlight, dark yung nilagay ko kasi siya yung pinaka ano 'no, outer coat layer. Ayan. So I've used ano 'to, foam brush 'no, para sa makeup. Makikita niyo sa Watson or sa Shopee lang din, mas mura 'no. Ayan. So mukha siyang sunog-sunog yung effect niya 'no. Again, alcohol with acrylic paint para malagay yung parts na yun. Pinapahira ko lang kamay ko para mas magmukhang smooth sa siwang yung mga litid 'no. And kung may sobra, gagamit ako ng cotton buds para ma-absorb. Ngayon, yung mismong meat niya 'no, para mas mukhang natural and magkaroon ng depth, yung ano, sabaw-sabaw, yung juices 'no, meat juices. Ayan, again, dark red with alcohol 'no. Ayan. Kasi 'pag nag-iihaw ka, ito yung mga lumalabas na yung mismong ano, katas nung baboy 'no. Ayan. Para may meat ano pa siya 'no. Ayan. So nilagay ko sa siwang kasi nakakatawa yung effect niya. Ayan, magiging final out yung itsura. Ito yung dagdagan pa para again, your discretion 'no. Again, your decision, your artistic ano, kung gaano karami ilalagay niyo.
again, hindi ko na matanggal yung sobra, no, kasi ang bilis niya matuyo. Okay? So, ayan na yun, guys, no? So, finished product natin. Again, take time, no, sa paggawa. So, thank you for watching and see you in the next video.